kong reaction, alam niyo una kong reaction, ito no joke, mga kababayan, no joke talaga to, no joke, hindi, ito talaga yung unang-una kong reaction. Sabi ko, unang-unang sinabi ko, ang tanga-tanga mo, Saldi ko, ang bobo mo, ang bobo-bobo mo. Yun ang unang-unang kong sinabi. Alam niyo kung bakit? Kasi imposible yung sinasabi niya. Yung kwento niya, mga kababayan, yung kwento niya ni Saldi ko, ubod ng katangahan, mga kababayan. It does not even make sense in reality. Ibig kong sabihin, mga kababayan, hindi naman tanga si Bongbong Marcos. Iisa-isahin ko sa inyo mamaya. Painggan natin. Painggan natin, ha? Painggan natin yung sinabi niya. Babalikan natin. Kasi, ang stupid kasi talaga, guys. Sobrang tanga talaga. Saldico admits 100 billion peso insertion, claims Marcos and Romualdez gave orders. Alam niyo kung sino sumulat ng script nito ni Saldico? Ha? Si Santihin mo. Si Santihin mo, Saldi, yung sumulat ng script mo. Dahil lalo ka lang idiniin nitong script mo. Promise. Hindi to AI by the way, Shirley Samonte. Huwag kayo maniniwala pag sinabing AI to, hindi to AI. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Diyan pa lang mga kababayan, huli nyo na yung kakasinungalingan dyan sa umpisa na yan. Anong sinabi ng abogado ni Saldico? Anong sinabi ng abogado ni Saldico, mga kababayan? Kung napanood nyo yung kanyang press conference. Ang sinabi ng abogado ni Saldico, February daw umalis si Saldico. Pansinin nyo mga kababayan, simula January ng 2025 hanggang ngayon lang tayo ngayon lang uli nagparamdam si Saldico simula January ng 2025. Kung sinabi niyang July 19, di July 19. Di ba? Kung sinabi, kwento niya yan di sabida, di ba? Ganun lang kasimple yun. Tuloy natin. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President. Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina, pangandaman sa akin, nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction na ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right? Okay. Pag-usapan natin yan, mga kababayan. Ang sabi, tinawagan daw siya ni Secretary Amina Pangandaman. Para i-inform si Saldico, para mag-insert ng 100 billion pesos. Okay. Kung hindi ka ba naman isang tangat kalahati, Saldico, bakit ka pa kailangan sabihan? Kung totoo yan, ha? Kung totoo yung 100 billion na yan. Bakit? Kasi mga kababayan, kanino ba nanggagaling ang President's budget? Yung National Expenditure Plan. Saan ba nag-uumpisa ang pagbabudget ng bansa? Diba sa executive? Kung totoo na inutusan
si Saldico na mag-insert ng 100 billion pesos. Paano mangyayari yun? Eh di isama na lang dun sa National Expenditure Plan yung 100 billion pesos. Hindi na kailangan pang pag-usapan sa BICAM. Hindi na kailangan pang utusan si Saldico na i-insert sa BICAM kasi nasa budget na siya mismo ng DPWH. See how stupid this is? Tignan nyo gano'ng katanga tong statement na to. Hindi kailangan si Saldico kung magnanakaw ang presidente, hindi kailangan si Saldico. Sa mga hindi nakakaintindi ng paggawa ng budget, ganito ho yan. Every year, ang Department of Budget and Management, nakikipag-usap yan sa lahat ng mga ahensya. Every year, bago matapos ang taon. Oo. Makikipag-usap yan sa lahat ng mga ahensya. Tatanungin na nila, magkano ang budget na kailangan nyo? Yan. Tapos, etong mga ahensya, magsasabi sila kay DBM, ito yung initial naming proposal. Ito yung initial namin na budget na kailangan for the following year. January ng, di ba, let's say, napirmahan na yung budget. O limbawa, pinirmahan ni Presidente December 30. Pagkapasok ng January, ang unang-unang trabaho ng Department of Budget and Management ay pag-usapan ngayon yung mga naipropose na budget. So mga kababayan, bakit hindi mo kailangan si Saldico para mag-insert ng 100 billion? Mga kababayan, kung talaga nagnakaw si Presidente, ang sasabihin lang niya ganito, Manuel Bonoan, pasukan mo nga ako 100 billion. Sama mo sa NEP. Sama mo sa National Expenditure Program. Kailangan si Saldico dun. Okay, sige. Mamaya, papupuntahan ngayon natin yung budget. Patapusin muna natin to si Saldico. After our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian, binigay niya ito mula sa brown leather bag. Okay, isa pa yan, yung brown leather bag na yan. Sige. Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami, right after the elections of May 2022, sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM, habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. May 2022, nagpunta daw sila ng Singapore. May 2022. Sure ako na nung May 2022, nagpunta siya ng Australia. Sure ako dun. But eto mga kababayan, May 2022 daw, hinabol daw si PBBM ng PSG para iabot ang isang brown leather bag. Ayan na naman tayo. The script is very DDS. Mga kababayan, PSG? Talaga? PSG. Presidential Security Group. Presidential Security Group. May 2022. Mga kababayan kaya ako pa ulit-ulit, gusto ko kayo ang makarealize. Mayo ng 2022, may hinabol daw ng Presidential Security Group, Presidential Security Group, si PBBM para iabot ang isang brown leather bag. PSG. Sabi ni Martin Andanar, noong April 19, 2022, ang PSG ay para lamang daw sa proteksyon ni Rodrigo Duterte at ng kanyang pamilya. Kasi, kaya nagsalita ng ganito si Martin Andanar dahil si Mike Defensor nagsabi na kung pwede, bigyan na ng PSG si PBBM. Defensor urged the palace to send at least
a small PSG team to Marcos, noting that the latter is the only major presidential candidate with no personal protection from the government. May 2022 talaga. Kakapanalo lang ni PBBM nun. Kailan ba yung election? May 5, di ba? Yun lang. Wala siyang biyahe ng Singapore ng May 2022. Wala siyang biyahe ng Singapore. Paano yun? And besides, hindi presidente si PBBM nun. Anong iaabot niya kay Saldico na insertion? I mean, mga kababayan, think about it. May 2022, kakapanalo lang niya na presidente ng Pilipinas. Wala pang budget season. Anong iaabot sa kanya ni PBBM na 100 billion na insertion? Sige nga. Kanino niya iaabot for budget season? Eto ngayon ang tanong. Kanino niya iaabot ang budget para sa budget season? Baka si Digong yung inabutan niya, hindi si PBBM. Baka 2021 yung abutan nila, hindi 2022. Baka 2021 yung abutan nila. Diba? Kaya nga it doesn't make sense. That's the story itself does not make sense. Okay, puntahan ulit natin yung sinabi ni Saldico. Konti na lang naman, patapusin natin. Maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, paano magiging utos ng Pangulo yung May 2022? Guys, mag-isip tayo. Mag-isip kayo, lalo kayong mga tatanga-tangang DDS ngayon dito sa chatroom ko. Paano magiging instruction ng President yung May 2022? Hindi ba nga presidente si Bongbong Marcos nun? Edi kaninong instruction ng presidente yan? Edi instruction ni Digong. Anak-anak ni Paklo. Siya yung presidente. Diba? Tapos yung mga DDS ngayon, tuwan-tuwa sila. Yun na yung ebidensya ng korupsyon ni Bongbong Marcos. Tanga, hindi yun. Ang bobobo nyo. Nakakatawa talaga eh. It's so funny. It's so funny. Lang yato mga DDS kayo. Kalokohan talaga to. This is utter BS, mga kababayan. Seriously, it's utter BS. So mga kababayan, kung may nag-abot ng utos kay Saldico noong 2022, hindi si presidente yun, hindi si PBBM yun. Lalo kung May 2022. Kung September 2022, yun ang sinabi ni Saldico, pwede pa. Pwede pa. Kasi September, nasa Singapore talaga sila. Oo. At may F1 nung Singapore. Nung September. Kaso hindi. Ang sinabi niya May. Very categorical yung sinabi niyang date, May 2022. Sa Adrian, kung saan galing ang listahan, ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami, right after the elections of May 2022, sa Hilton Hotel. May 2022 sa Hilton Hotel. Very categorical. Sa Singapore kami, right after the elections of May 2022, sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM. See? May 2022, right after the elections. Kailan ba umuupo ang presidente? July 1, 2020. Every July 1st after the elections. Kadiri. Nakakasuka ka, Saldico. Magsisinungaling ka na lang, hindi mo pag ginalingan. Ang tanga mo. Bilyonaryo ka lang, pero tanga ka.
Diba? Bilyonaryo ka lang, pero tanga ka. Paano yung kaya siya naging bilyonaryo, kakanakaw niya. Kickback. Panahon pala kasi ni Digong, mga kababayan, kumikickback na siya. Huwag niyo mong kalimutan, siya rin ho yung sa DepEd laptop nung panahon ng pandemic. Hey, tuloy. BBM, habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sec Mina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa program funds for the 2025 budget. Wait. Anong budget ang pinag-uusapan ngayon natin dito? Kanina, ang sinabi niya, yung utos ay ibinigay noong May 2022. Okay? Categorical yan. Napakalinaw nung sinabi niya na yan. Yung issue ng DepEd budget na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa sa DepEd, kailan nangyari yan? 2024. Ulitin natin ha. Ang bobo mo talaga, Saldi ko eh. Napakatanga mo eh. Ang sinabi niya, yung utos na 100 billion pesos ay nangyari noong May 2022. Okay. May 2022, number 1, hindi pa siya presidente. Si PBBM. Pero sige, fine. Walang problema. Okay. Ang sabi niya, tinawagan daw niya si Martin Romualdez tsaka si Amena Pangandaman. Ang sabi niya, ng 2022 ha, ibig sabihin para sa 2023 budget. Tinawagan daw niya nung May 2022, ang sabi, yung hindi raw niya magagawa yung utos, dahil lalampas daw ang budget ng DPWH mas malaki sa education. Wait. Yung issue na yan, mga kababayan, kung maaalala nyo, ang nag-raise niyan ay si Senator Ping Lacson. Kung maaalala nyo. Si Senator Ping Lacson ang nag-raise niyan. Kailan niya yan ini-raise? Ni-raise niya yan nung budget hearing ng 2024 para sa 2025 national budget. So ano bang budget season ang pinag-uusapan natin dito? Correct. 2022, hindi pa speaker si Martin. Sino ang speaker noon? Si Velasco. Velasco, mga kababayan, siya yung pinag-awayan ni Rodrigo Duterte at saka ni Sara Duterte kasi naghati silang dalawa. Si Sara Duterte gusto niya si Velasco ipasok na House Speaker. Si Rodrigo Duterte gusto niya si Alan Peter Cayetano. Kaya nag-away yung dalawa. Kaya nagkaroon din ng term sharing para mapagbigyan ni Rodrigo Duterte yung kanyang anak na si Sara Duterte. Ngayon, sino ang appropriations chair noong 2022? Ang appropriations chair, mga kababayan, for the 18th Congress yata yun, if I'm not mistaken. For the 18th Congress ay si none other than Eric Yap. So, kung kakatapos lang ng eleksyon nito, hindi pa speaker si Martin Romualdez. Hindi pa rin siya appropriations chair. So paano ka uutusan? Again, mga kababayan, yung analysis natin is coming from the perspective na binibigyan natin siya ng benefit of the doubt. Kaya nga, mga kababayan, it doesn't make sense itong part 1 ng kanyang script. Siguro, sa part 2, maitatama na niya yung kwento kasi narinig na niya sa atin. Oo. Baka sa part 2, maitatama na niya. Oo. Pero itong part 1, hindi, palyado, mga kababayan. The story does not make sense. Inutusan siya elections 2022. Yung issue na ni-raise niya tungkol sa DepEd DPWH ay September or October of 2024.
May 2022, hindi pa Speaker of the House si Martin Romualdez. Ang speaker noon si Lord Alan Velasco. Ang Appropriations Chair si Eric Yap. Siya mismo hindi pa siya Appropriations Chair. So it does not make sense. Bakit siya uutusan? Hindi nga siya Appropriations Chair. Again, assuming na totoong merong 100 billion peso insertion. Assuming na mangungurakot si PBBM, number 1, hindi niya kailangan si Saldico. Number 1. Pangalawa, assuming na totoo yung kwento ni Saldico na may 100 billion peso insertion, bakit siya ang kinausap? Ba't hindi si Eric Yap? Ba't niya sinasabi na ang speaker ay si Martin Romualdez? Hindi pa speaker niyan si Martin Romualdez. May 2022, wala pa na-appoint na cabinet member si PBBM. Leilani Damig, tanong kasi niya, si Pangandaman na ba noon ang DBM? No, hindi pa. Hindi pa si Pangandaman. Iba pa. Tao pa ni Digong yung nasa DBM. Ang stupid. Kaya nga sabi ko sa inyo mga babayan, nung una ko palang napanood to, sabi ko, ang unang-una mga salitang lumabas sa bibig ko kaninang umaga, ang tanga-tanga mo, Saldico. Di kami 2025. Meron na siyang notes. Binagbabasa na nga siya ng notes eh. Ibig sabihin na pag-isipan na niya yan. Huyo kasi, I think Zaldico was referring to the 2025 budget. Sige. Kung yung 2025 budget, ibig sabihin, dapat, ang sabihin niya, May 2024. Kaso hindi. Hindi yun ang sinabi niya. Sinabi niya 2022. Na categorical pa nga after election. Tuloy. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sec Mina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec Mina Pangandaman. Okay, hanggang doon na lang. Nagtataka daw para siya. Sa bawat Pilipino pwedeng baguhin. Nagtataka daw siya bakit hindi na raw makilala yung budget. Okay, yan. Clue. Bakit? Ibig sabihin, he is referring to the 2025 budget. Dahil naalala ko, nung December 2024, sabi, mga kababayan dates, kapag talaga ikaw ay nagbanggit ng dates, diyan ka nabibisto. The devil is in the details. December 2024, sinabi yan ni PBBM. Sinabi niya sometime around November, December, first week of December. Sabi niya, hindi ko makilala ang President's budget. Sabi niya. At hindi pa raw niya pipirmahan yung budget dahil babasahin pa raw nila, pag-aaralan pa raw nila. That's very categorical mga kababayan. Kahit i-google nyo ngayon, makikita nyo, mababasa nyo yung sinabi ko sa inyo ngayon. Google nyo, try nyo. Sinabi ni Presidente na hindi niya makilala yung budget dahil sobrang dami, sobrang laki ng unprogrammed funds. So, anong ginawa ni Presidente? December 15 yata niya dapat pirmahan yun. December 12 or basta ganun. Basta may date na ganun. December 12 or December 15 niya yata dapat pipirmahan yung budget for 2025. Ang sabi niya, mga kababayan, hindi ko makilala yung budget, mag-veto ako. Pag-aaralan ko yan line by line, line item by line item. Anong ginawa ng Presidente? Nag-veto siya ng 194 billion pesos. Ngayon, mga kababayan. Sabi ni Zaldico, the claim is, nangulit daw si Presidente, ang sabi niya, ilagay nyo dyan yung 100 billion. Diba? Ilagay nyo dyan yung 100 billion. Okay. Sige. Bakit niya vinito? Bakit siya nag-veto ng 194 billion pesos? Kung magnanakaw siya ng 100 billion pesos, bakit niya tatanggalin sa budget yung nanakawin niya?
Uulitin ko yung mga DDS na nanonood sa atin, alam ko, sanay kayo sa nakawan, kaya manhid na kayo, hindi nyo na naiisip to. Sanay kasi kayo ninanakawan eh. Ang sabi ni Saldico, inutusan daw siya na mag-insert ng 100 billion pesos. Okay. 100 billion pesos. Ipasok mo sa Saldico ang 100 billion pesos. Ipasok mo yan, tapos i-veto ko, ha? Ang taka-taka talaga. Ang tanga-tanga talaga. Ang tanga-tanga, nakakainis. Diyos ko. Oh my God. It does not make sense, Saldico. Nauutusan ka na maglagay ka, mag-insert ka ng 100 billion pesos, ha? Pero tatanggalin ko rin. Lintik na yan. Diyos ko. Ang bobobo ng mga DDS kayo, promise. Ang bobobo nyo talaga. Bilib na bilib kayo dun. Kaya nga yun yung unang-una kong pinost eh. Nakita nyo yung unang-una kong post, yung post ko dyan kanina? Ayun, kagigising ko lang nun, guys. Nanakaw ng 100 billion pesos si PBBM. Napakatanga naman niya para i-veto pa yun. Kasi wala siyang ibang way para ilabas yung 100 billion. Paano niya ilalabas yung 100 billion kung i-veto niya? Ibig sabihin, tatanggalin yun dun sa budget. Wala, hindi yan kasama sa budget. Burahin lahat yan. Nanakawin ko yan eh, burahin nyo. My goodness. Nanakawin ko yan eh. Kailangan burahin nyo. Buburahin ko yan. Kaya kasi nanakawin ko yan. Nakaka-insulto. Alam nyo mga kababayan, nakaka-insulto tong propaganda ni Saldico. Nakaka-insulto ng utak ng mga Pilipino. Promise. At kung DDS ka at sinasakyan mo to, tanga mo. Ang stupid, men. Ang stupid. I'm sorry, paulit-ulit ako sa salitang stupid. Pero, naman, ang tanga ng diskarte mo para magnakaw, no? Magpa-plunder ako ng 100 billion pesos, pero dapat ibito ko siya sa KA. So, obviously, nagsisinungaling si Saldico. It's very obvious. Kitang-kita naman na. Bistong-bisto na. Una, bistado siya sa date nung kanyang paikipag-usap sa Singapore kay PBBM. Pangalawa, bistado siya doon sa date ng budget kung saan sinabi nila nagka-issue sa DPWH at saka sa DepEd. Number 2. Number 3, bistado siya doon sa amount kasi sinabi niya 100 billion daw yung in-insert tapos nag-veto si PBBM ng 194 billion. Nagkautang pa si PBBM sa sarili niya? Tapos nakakatawa pa mga kababayan. Ito daw yung ebidensya. Sabi ni Saldico, nag-post siya. Tuwan-tuwa siya. Proud na proud siya. Sabi, listahan ng umano'y mga proyekto na iniutos umano ni PBBM kay ako Bicol Party List Saldico na i-insert sa 2025 budget. Ito ay nagkakahalaga ng kabuuang 100 billion pesos. Okay. Maniniwala na sana ako kaso mga babayan, tignan nyo ha. Kalsada, Lukban Diversion Road, Bantayan San Pedro Cubay Road, etc. etc. E. Rodriguez Sr. Preventative Maintenance, E. Rodriguez Sr. Quezon City. Tapos, alam nyo mga kababayan, nakakatawa. Gaan na siya. Guys, ulitin ko ha. Ulitin ko. Gaan na siya. Ibig sabihin, nakapirma na si PBBM, batas na to. Batas na to, guys. Nakaano na nga naka-contractor na. Ayan naka-contractor na lahat oh. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, mga kababayan, ang budget na ito ay na-download na sa DPWH, District Engineering Office.
Na-bid out na, oh. Ayan na nga, naka-contractor na eh. So, mga babayan, tapos meron pa dito nakakatawa yung merong isang project dito. Dito sa mga ilalim na yan. Ito yung mga walang For checking if bidden or not bidden. For checking if bidden or not. Oh, ayan daw. Airstrip. Baliwag Road, Kalumpinay Coastal Road sa Camarines Sur, etc. etc. Hindi kaya mga regular projects lang to ng DPWH? Mga babayan, parang regular projects lang to ng DPWH eh. Tapos, tinitignan ko, hinahanap ko, mga kababayan, kung merong SunWest. Alam nyo mga kababayan, wala kayong makikita na pangalan na SunWest. Bakit ko hinahanap yung SunWest? Kasi mga kababayan, kung merong SunWest dito, posible na ang tumanggap dyan si Saldico. Kasi kanya yung SunWest eh. Walang SunWest dito mga kababayan. Legacy, MS Ramos, Marvel Construction, etc. etc. So ano ibig sabihin? Supreya, walang SunWest to. See? So ano ibig sabihin mga kababayan? Tinanggal niya yung mga project niya sa SunWest. Ibig sabihin, hindi niya ipinakita yung naka-allocate sa negosyo niya. Kasi mga kababayan, kung kakausap, ito common sense lang mga kababayan. Kung totoo yung kwento ni Saldico. Alam mo na kontraktor si Saldico eh. Di ba? Alam mo na kontraktor si Saldico. Alam mo na kapag siya ang pinag-doktor mo ng budget, makakakuha ka ng kickback sa kanya. Kasi kontraktor siya eh. So, ibig sabihin, kapag binagsakan mo ng pera si Saldico, may makakarating sa'yo kahit 5 or 10%. Hindi ba? Naigets mo ba ibig kong sabihin? Kasi kontraktor siya. Siya mismo, merong construction firm na merong 13 billion pesos na halaga ng proyekto na nakuha. Hindi ba? Halimbawa, kayo si Presidente, ako si Saldico. Alam nyo na kontraktor ako. So, anong ang gagawin nyo? Ipapanalo nyo yung negosyo ko, di ba? Para yung pera na mapupunta sa akin, mahahatian ko kayo sa kickback. Tama ba? Ganun yun eh. Ganun yun. Yun nga ang punto para tawagan mo si Saldico eh. Para masabihan mo siya na, hoy, may porsyento ako insertan mo, porsyentohan mo ako. Yun ang punto nun. Yun ang punto nun. So, kung ito, yung mga proyekto na ipina-insert kay Saldico, bakit yung kumpanya niya wala? Bakit yung kumpanya niya wala? Ibig sabihin, inisalba niya yung sarili niya. Mga kababayan, napakalabo ng kwento niya. It does not make sense. It does not follow, it doesn't follow logic, it does not follow human nature. Inisip niya, nakakatawa pa nga eh. Sabi niya, inutusan siya na mag-insert ng 100 billion. So, are you admitting, tinatanggap mo ba na ikaw ay kasama sa conspiracy ng insertion dito? So, kung umaamin ka na kasama ka sa conspiracy ng insertion sa flood control project, bakit mo ina-absuelto yung sarili mo? Dapat guilty ka rin. Sabihin mo sa amin, kasama ako dyan sa sistema na yan, nandito ako para pagsisihan yung ginawa ko at sabihin sa inyo na ako ay nakinabang din dyan sa kickback. Hindi lang ako yung nakinabang, pati si Martin Romualdez, pati si Bongbong Marcos. Co-conspirator ka. Co-conspirator ka. Kaso ang ginagawa niya, ang sinabi lang niya, nag-insert siya ng 100 billion pesos na budget at inutusan daw siya. Hindi niya sinabi na kumikback siya. Di ba? Pero mga kababayan, sino ang nagkaroon ng insertion?
Alam nyo mga kababayan, totoo naman talaga na merong in-insert si Saldico. Totoo naman talaga. Pero, silang dalawa yon ni Cheese Escudero. Totoo naman talaga na nag-insert si Saldico ng 100 billion mahigit. Pero, yun ay silang dalawa ni Cheese Escudero. In fact, sinabi pa nga ni Congressman Puno na si Saldico at si Cheese Escudero ang nagmanipula ng small committee ng BICAM. Di ba? Kaya mga kababayan, kaya in my opinion, sa aking opinion, halatang halata na nagsisinungaling si Saldico. It's very obvious. Sa kanyang statement, he is lying through his teeth. Ang nakakatawa dito, mga kababayan, dahil yung mga DDS, galit sila kay Bongbong Marcos. So, para sa kanila, totoo na yung sinasabi ni Saldico. Kasi hodang si Saldico ang merong aircraft. Kasi hodang si Saldico yung nagtatago. Si Manny Bonoan nga nagtatago na rin. Bakit? Makakasuhan siya eh. Kasi hodang si Saldico yung isa sa mga mastermind. Absuelto na sa mga isip ng DDS. Bakit? Eh kasi sinabi, 100 billion daw, Marcos eh. See? Ang stupid, di ba? Ang stupid. At kung tatawagin nilang hero itong si Saldico, hero daw ng mga DDS itong si Saldico, you're stupider than I think. You're much more stupid than I thought you were. Pero alam naman natin na kasinungalingan yung 100 billion. Kaya nga sinabi ko kanina sabi ko, kung mag-i-insert talaga si PBBM ng 100 billion, hindi niya kailangan si Saldico. Kakausapin lang niya si Bonoan. That's all he needs to do. Hindi niya kailangan si Saldico. Bakit pa niya padadaanin sa BICAM? Bakit pa niya padadaanin sa small committee? Eh pwede naman ang ipasok yun ni Manuel Bonoan sa budget ng DPWH. Kasi ang National Expenditure Program, nag-uumpisa yan sa DBM. Bago yan umabot sa BICAM, sa executive muna yan. Again, that is assuming na meron talagang 100 billion peso na insertion. Pero mga kababayan, paano ka magkakaroon ng 100 billion peso na insertion kung si BBM mismo ang nag-veto ng 194 billion pesos? See how stupid itong mga DDS na to. Ang tatanga talaga. Legit. No joke, no joke. Tanga talaga. And kaya lang sila naniniwala kay Saldico ay dahil brainwash sila at nakakondisyon sila na magalit kay Bongbong Marcos. Maski nga yung mga matagal ng galit kay Bongbong Marcos, hindi mapaniwalaan yun. Kay Saldico eh. Kasi it's so stupid. It is so stupid. Ang lala. Ang lala, promise. So next time, pag nag-spell kayo ng stupid, dagyan nyo ng DDS. Stupids. Di ba? Stupids talaga, guys. Stupids talaga. Anong kinalat na ni Jessica Soho? Alin? Ano yung kinalat ni Jessica Soho? Lumipad ang aming team. Ganon. Anyway. So, right now, well, dito na muna natin, yung aling balita. Anyway, dito muna natin tapusin tong topic na to kasi meron pa tayong isang topic. Kasi sabi ko naman sa inyo, meron kasing napakatanga. Sabi ko sa inyo, tanga lang ang maniniwala sa di ba? Tanga lang ang maniniwala sa kwento ni Saldico.